Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 1, 2024. Umiiral nga po sa ating bansa yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone at yung easterlies. Asahan naman po natin apektado ang Eastern Visayas, Bicol Region at Quezon, Aurora nitong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Habang yung ITCC naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado po niyan yung South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Davao Oriental, at asahan naman natin yung localized thunderstorm sa may parte ng Metro Manila. Sa ngayon nga po, asahan natin na may mga pagkulimlim ng kaulapan na bigla ang pagbuhos ng pagulan, pero mas mararanasan nga po natin yung maalinsangan pa na panahon. At tayo naman sa latest update ng Advanced Weather Forecast, ay meron ngang posibilidad na low pressure area na makakaapekto sa may eastern section ng Visayas sa mga susunod na araw. Dito nga po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, wala naman tayo inaasahan na mga posibilidad na malalakas na pagulan. May chance lamang po na makakulimlim ang kaulapan sa may parte ng Metro Manila, Southern Luzon. Dito nga po sa may parte ng Palawan at ng Mindanao na may chance ng mga isolated rain shower. Pero pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan natin may mga kalat-kalat na napagulan sa may parte ng Metro Manila, sa may Mindoro Provinces, Bicol Region, Palawan at maging dito nga sa may parte ng Mindanao. Makulimlim na kaulapan sa may parte ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan natin medyo mataas ang tsansa ng pagulan sa parte ng western section ng Luzon, dito nga po sa may Metro Manila, Southern Luzon at maging sa parte ng Bicol, ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan nga po natin may tsansa pa rin mga pagulan sa Mindanao, sa western section ng Visayas, makulimlim na kaulapan sa Palawan, at mataas ang tsansa ng pagulan sa western section ng Luzon. Dumako na nga tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga sa ating advanced weather forecast, bukas nga po July 2, asahan po natin na makakaranas pa rin tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil nga po sa ITCC at dito nga sa easterlies. Pagdating naman po ng July 3, mababa po yung mga tsansa nung mga pag-ulan. At pagdating naman po ng July 4, ito nga po meron tayong possible low pressure area sa eastern section ng Dinagat Island at ito nga po posibleng dumiretso dito sa may parte ng eastern section ng Visayas at tatagos nga po yan sa may parte ng Marinduque as low pressure area ay magpapaulan nga po yan. Pagdating naman po ng July 6, posible nga pong malusaw na po yan at may mga chance pa rin ng mga pagulan sa may Luzon, Southern Luzon at asahan din natin sa western section ng Visayas. Pagdating naman po ng July 7, meron po muli tayong kumpulan ng kaulapan sa eastern section ng Mindanao. At pagdating naman po ng July 8, dito nga po ay mataas ang tsansa na muling bubugso yung southwest monsoon o yung hanging habagat na posibleng magpaulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng July 9, asahan natin maulan sa may parte pa rin ng western section ng ating bansa. At pagdating po ng July 10, dito mababawasan yung mga posibilidad na pagulan at meron tayong possible low pressure area sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng gabi ng July 10, asahan natin magkakaroon ng mga posibilidad na malalakas na pagulan. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa
na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Sa kanya po, wala naman po tayong nakikitang ano bang posibleng bagyo na direktang makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating